Yes, good morning po sa ating lahat. Ay po, Happy New Year po. No po, welcome po sa Itulay, online tutorial po ulit. No po, good morning po kay Ma'am Elsa and Ma'am Merjin. Yan, good morning po. So, napakagandang topic po sa araw na to. So, dito natin malalaman ngayon kung paano ba natin magagamit yung mga paano natin magagawa yung mga pinag-aaralan natin. O pag napunta kayo ng company, paano ba siya ginagamit? No, na hindi tayo gumagamit ng physical na hardware, no, physical na computer, at magagawa natin yung pinagagawa sa atin. So, advantage din sa mga kasama nating guro, no? Na nagtuturo ng ICT or meron silang gagawin, no, mga gagawin sa lesson, or yung ating mga estudyante na gusto mag-practice, no, papaano na gagawin. So sa company, yung ginagamit kadalasan para doon sa mga hindi na magamit yung mga resources, no, ang ginagamit nila doon ay yung virtualization, no. So ano ba yung mga virtualization? So bago tayo mag-umpisa, yan. So, yan, ako si Tutor Lon, no, from SDO Bataan. So, every Friday from 9:40 to 10:20. Yan, mapapanood din tayo sa DepEd, EdTech Unit, DepEd tayo, saka sa DepEd Philippines. Yan, good morning po. So quarter 2, so week 7 po inalagay ko, no? Pero week 6 pa lang pala. So, ayan. So, ang topic natin ngayon ay create virtual machine. Yan. Ano ba yung virtual machine na tinatawag? So, kailangan mo pa bang mag-installan o mag-testing ng mga software dito sa ginagamit ng computer? At pagka nag-error, ay pwedeng magka-problema yung ginagamit ng computer. No? Sa mga teacher naman o sa mga guro na nagtuturo ng mga lesson, ay pwedeng gumamit tayo ng virtual machine. No? Na kung saan ay doon natin gagawin para maipakita natin sa ating mga mag-aaral. So, ang kagandahan kasi paggamit ng virtual machine ay nagagawa natin at napapakita natin. Lalo na ngayon ay panahon ng pandemya, no? Pandemic. So, yung mga bata ay hindi po pwedeng pumunta or mag-actual na gagawin. So, ang gagawin natin mga guro ay pwede natin gawin doon sa gagawin nating virtual machine, na kung saan ay pwede natin i-record yung ating mga lesson. No, pwede natin i-record ang ating mga lesson, then doon mapag-aaralan nila kasama ng module at yung actual na ginagawa natin, mas lalo matututo ang ating mga mag-aaral. Diba? Tama po ako mga kasama mga guro. Ganon din po sa ating mga mag-aaral na nag-aaral po o gustong mag-practice para hindi naman nalimutan yung napag-aaralan, ay pwede tayong gumawa ng isang virtual machine na kung saan ay hindi na natin kailangan pang i-format ng Windows Server ang ating mga laptop at ang ating mga ginagamit na desktop. So gagamit kayo ng virtual machine na kung saan ay doon ka makakapag-practice mag-format, doon ka makakapag-practice mag-network at gumawa ng server. So sa mga company, ganyan din ang ginagamit, no? Gumagamit sila ng virtual machine. So kadugtong to ng topic natin next week, no, sa Windows Server 2008 R2, na kung saan ay gagawa tayo ng Hyper-V o yung virtual machine. So sa ngayon ay dahil kailangan na nating matutunan, no, mabalik-balikan, maaral mabuti kung ano yung mga gagawin natin. So gagamit tayo ng
virtual machine na kung saan ay gagamit tayo ng third-party software na libre. So, okay po ba yun? So, yan. So, at the end of the tutorial, you are expected to learn on how to create virtual machine. Ayan, gagawa tayo. So, nagawa ko. So, di ko napansin, naging week 7 pala yung aking presentation. So, nag-advance. Na-advance po. So, ganun po, no? So, gagawa tayo ng virtual machine. So, ano ba ang virtual o virtualization? Ayan. Start tayo. So, sa computing, so virtualization daw ay act now creating a virtual rather than actual. So, parang sa atin ngayon, no, nag-virtual tayo. No, imbis na mag-actual tayo ay online ang nangyayari. Ganon din sa mga meeting ay mga virtual din. So, good morning po kay Ma'am Elvira. Yan. So, imbis na meron tayong physical na gagamitin ay gumagamit tayo ng virtual computer, hardware platform. So, pwede natin siyang lakihan ng hard disk. Pwede tayong gumamit ng mga network resources na hindi mo na kailangan ng isa pang physical na computer. So, ayun po. Ano? So, sa mga kasama kong guro, so madali lang po siyang gawin. No, madali lang siyang aralin. So, kung magpo-format kayo or mag-i-install sa virtual machine po tayo, magpa-practice mag-format, or sa mga company ang ginagawa dyan, lahat ng mga computer para yung resources na hindi na i-installa ng isa-isang mga gagamitin na software, ang ginagawa ay sa virtual na lang, no? Using Hyper-V. Doon sila gumagawa. Ayan. So, hardware virtualization. So, ano naman yan, no? So, refers to the creation of virtual machine that acts like a real computer. So, katulad ng mga ginagawa natin sa mga naunang session natin, di ba? Kung napapansin nyo, ay nakakapag-set up tayo ng server, no, nakakapag-video tayo using hindi na ako nag-format ng panibagong hindi na ako gumamit ng panibagong computer para mag-format at maipakita ko sa inyo kung paano siya ginagawa. No? So pwede rin na naka-virtual ang ating server. So para hindi ka na gumamit ng iba pang computer, kung talagang kulang sa resources, pwede ka mag-virtual. Lalo na yung mga client, pwede natin gawin na naka-virtual lang yung ating mga client computer. Ayan. So, software executed on this virtual machine is separated from the underlying hardware resources. So halimbawa, ang computer natin ay Windows, Microsoft Windows, ang gamit nating operating system. So, pwede kang mag-host kahit na ibang operating system, gagana siya, no? Using the virtual machine. Ayan. So, desktop virtualization is the concept of separating the logical desktop from the physical machine. So, yun yun na, maliwanag, no? Desktop, separating the logical desktop from physical. So, yung magkaiba po yung logical at physical. Sa physical, yung nakahawakan natin na meron tayong hardware, no? May hardware tayo na nandiyan ng ating gagamitin, na kung saan ay in-installa natin, pinormat natin, in-installa natin ng mga software. Then, yung logical naman ay pwedeng naka-virtual, no? Meron kang virtual computer na kung saan ay kahit na i-format ko siya lagyan ko siya ng OS na Windows 7 and lalagyan ko siya ng mga software. So, ano man ang mangyari, no? Kung hindi compatible, walang maapektuhang mga computer sa network ko.
Dahil anytime, once na nagka-problema siya, madali siyang i-troubleshoot or madali siyang i-delete. So good morning po kay Tutor Pau. Yan. Happy first anniversary po sa Itulay. Yan. Good morning po. One form of desktop virtualization, no, yung virtual desktop infrastructure natin, yung VDI, can most advanced form of hardware virtualization. Ayan. So, may mga software kasing ginagamit na sa paggawa ng virtual machine. Unang-una dyan, mayroong mga nabibili o mga babayaran, mga binabayaran, no? Na medyo mataas ang presyo at meron namang ginagamit yung sample natin na third-party software natin, yung ating mga VMware, mga VirtualBox, no, na kung saan ay ang VMware ay pwedeng may trial, no? Pero ang VirtualBox na usually ginagamit ay libre. Nagda-download siya at pwede kang gumawa ng virtual machine. So sa mga other software natin, sa Windows nga, sa server na ginagamit natin ay meron doon Hyper-V, no? Yung ating virtualization, na kung saan ay pwede nga iset yung ating mga client na ang ginagamit ng operating system ay naka-virtual. No? Okay? Yan. So rather than interacting with the host computer directly via keyboard, mouse, and monitor, the user interact with the host computer using another desktop computer or a mobile device, means of the network connection such as LAN, wireless, or even the internet. So sa virtualization, pwede kitang ma-remote, no? Pwede akong gumawa ng sarili kong desktop, no, na kung saan ay pwede akong mag-install ng mga programs na hindi naapektuhan yung aking physical na computer. So, yun. So, benefits. So, maraming benefits ang ating virtual machine. So, namili lang ako ng iilan, no, para hindi naman ganun kadami. So, sa mga company, ang benefits ng ating virtual machine, so, lower hardware cost. So, siyempre, hindi ka nabibili ng maraming computer para lang ma-utilize natin yung ating mga hardware resources, no? So, mag-i-invest ka lang dun sa isa pang server na kaya niyang mag-cater ng virtual server. Yon. So, hindi ko na kailangan bumili ng marami pang mga computer na or maraming server. So, bibili lang ako ng ilang server na kaya niyang cater ng ating server. So, yun. Okay? O, quicker desktop provisioning and deployment. So, mabilis, no? Mabilis ang pacing. Once na in-open ko sa ating virtual machine, o open na kagad siya, lahat na naka-install ay pwedeng nandoon na. Then, ang kagandahan sa virtual machine, pagka meron kang ginawa, na meron kang install, bago ka mag-install ay meron na tawag na snapshot. Parang pinicturan mo, no? Pinicturan mo siya na kung saan ay hindi mo na kailangang ibalik, no? So sa mga physical na computer kasi ay once na nag-install ka at hindi compatible at nagkaroon ng error, babalik ka sa system restore. Paano kung hindi nakaset up ang ating system restore, no? Sa virtual machine, bago ka gumawa, wala nang system restore, snapshot, parang picture. Kung ano yung ginawa mo, in-install mo sa kanya, automatic, maibabalik mo doon sa dati bago mo siya na-installan. So kagandahan sa kanya, karamihan ngayon ng mga software na ini-install ay may mga bundle na malware. Now, once na in-install mo sa server mo, yung buong network mo ay magkakaroon ng malware. Yung software na yan. So, kagandahan ng meron tayong virtual machine ay
kagandahan natin may virtual machine tayo ay pwede mo matesting doon yung software na gagamitin natin kung meron ba siyang nakabundle na malware or meron bang hindi compatible na pwede makasira doon sa ating network. So, yun, no? So, unang-una raw, syempre, pag-deploy ng physical server, so hindi na siya time-consuming, no? Nasa server ka lang, o nasa virtual machine ka lang, gumawa ka ng maraming virtual machine, then deploy mo. Ayun na yun. Hindi mo na kailangan pang puntahan isa-isa na para mag-install o magamit. O limbawa, ang gagamitin niya lang software, ay ayun lang, hindi mo na kailangan installan, so sa virtual machine na lang sila gagamit. So, good morning po kay Ma'am Marites. Yan, good day po. So, ayun. So, ang requirements natin, no, dahil dun tayo sa libre, ay gagamitin, no. So, ito po yung link ng ating gagamitin paggawa ng virtual machine o yung ginagamit natin sa ngayon na virtual box, no. Na kung saan ay, ayun nga, libre siyang madadownload at libre siyang magagamit. No, sa paggamit naman ng virtual box ay napakadali lang. May mga software kasi na ginagamit na kung saan ay may trial, no? May ilang mga 30 days at magbabayad ka na sa kanila. Pero sa virtual box na sample natin ngayon, doon tayo sa libre. No, para doon sa ating mga mag-aaral na gustong matuto, no, o gustong ma-practice yung ating mga ginagawa, ay pwede kang mag-install dito sa ating virtual box. Ayan po yung ating link, virtualbox.org. So, pupunta lang tayo doon sa ating browser, then Windows host. Ayan. Nakakikita ba? So, lalakayan natin. So, pupunta tayo doon sa ating Windows host. Then, so after natin ma-download yung ating virtual box, then i-install na natin. Then, next lang. So, ano na ako nagsusulat, pwedeng dadahan-dahanin natin, no? Una, nag-download, Windows host, then after ma-download, punta lang ako, in-install ko lang, then next, ayan. Then, after ng next, ayan. Custom setup natin. So, ang location niya is 3 program files, Oracle VirtualBox. Then, next lang tayo. Okay? Then, after yan, custom setup. So, next lang ulit tayo. Madali lang siyang install. No? Then, yon. So, warning, installing the Oracle VM VirtualBox. Features will reset your network connection. So, okay lang yan. No, dahil ang gagamitin niyang network, yung ginagamit pa rin nating network. Kung meron tayong internet, mapapansin nyo, ang ating VirtualBox ay meron ding internet. No? Kumbaga, mag-download man ako ng software, i-install ko man siya na nasa VirtualBox, hindi maapektuhan yung aking physical na operating system. Okay? Yes lang, proceed tayo. Then, install. Yan. Install. So, after natin ma-install, yan, ready to install. So, yun. No, automatic, mag-i-install na siya. So, after nyan, finish. Then, start tayo ng ating installation ng VirtualBox. Okay? So, ito yung kanyang interface, no? Ay. Yan. So, Oracle VM VirtualBox Manager. Meron tayong preference import.
export, new, saka add. So dahil bago pa lang yung ating ipo-format, na magpo-format tayo ng panibagong operating system. So, o nga pala, no, pag-download tayo ng ating mga operating system ay mayroong si Microsoft na mga mga evaluation, no, na kung saan naman pwede mo siya magamit na 180 days. So, pwede ka rin mag-install ng iba't ibang klase ng server o iba't ibang klase ng operating system sa ating VirtualBox. Yan. Then, click lang tayo ng new. So, after ng new, kung mapapansin nyo, no, merong create a virtual machine. So, gagawa na tayo ng virtual machine. So, name, then, anong type, anong version. So, ang i-install ko kasi sa kanya ay Windows 2008 R2, yung 64-bit natin. No? Kaya ang ginawa kong version sa kanya ay Windows 2008 R2, then yung memory size, pwede ko siyang i-adjust dahil 8 GB ang aking computer na ginagamit. Pwede ko siyang i-adjust, no? Binigyan ko lang siya ng 2 gig na memory. So, pwede nyo i-adjust yan. Kung Windows 7, bigyan mo siya ng 1 gig na memory o 2 gig na memory, pwede. No? So, nag-new ako, new, then sa version yung aking gagamitin na Windows 2008 64-bit. Then, create a virtual hard disk now. So, sorry. Ayan. So, yung ating, kasama na rin sa makikreate yung ating virtual hard disk. So, napansin nyo, no? Hindi na ako nag-set up ng isang computer. Hindi na ako hindi ko na siya nilagyan ng memory hardware, no, yung ating RAM, at hindi na rin ako gumamit pa ng ibang hard drive, no? So, gumawa siya ng isang virtual memory at virtual hard drive. Okay? Then, after nyan, create, no? So, nag-create siya ng panibagong virtual hard disk na kung saan ay hindi na tayo nag-install ng panibagong physical na hard disk, no? So, ang ginawa ko sa kanya ay ang limit kasi ng aking hard drive ay 1 terabytes. So, binigyan ko siya ng 772 gig. Then, yung virtual hard disk natin, chinek ko, then create. Susundan. So, good morning po, Sir Aldrin. Yan. Si ating tutor Pau at si tutor I. Then create. So, dun sa na-create na natin, so ito na, mag-i-install na tayo ng ating ISO o yung na-download natin na operating system. So, dun sa di-download natin, pwede ako mag-add, pwede ako mag-create. Sa create ay kung meron ka ng virtual hard drive na ginagamit o kung mag-a-add ka lang yung ating ISO na ginamit. Na. So, yun. So, after ko ma-select yung ating server na ginagamit, na gagamitin o ipambubot sa kanya, pupunta lang ako ng folder, then hahanapin ko itong aking operating system. So, balik natin. So, yun siya, no? So, nung kinus ko siya, ayun. Add, then nung hinanap ko siya, lumitaw yung aking dinownload na server, then choose. Okay? Then, after ko ma-choose, ayun na siya, no? Select startup disk, then start. So, after dyan ma-start,
doon sa physical na computer natin, di ba, maglalagay tayo ng DVD, no? Na kung saan na doon nakalagay ang OS, then press any key to continue. So, ganun din dito, no? Sa VirtualBox, once na in-start natin, automatic siyang ilalagay yung ating operating system para mag-boot. So, after niyang mag-boot, so ito nilito sa kanya. So, napansin niyo yung ating yan. So, napansin niyo yung ating desktop natin, no? So, running on Oracle VM VirtualBox. So, yun siya. No? Then, next lang. So, sa pagpo-format, so matatakal natin yan. No? Sa mga susunod na araw, paano mag-format ng Windows Server 2012, 2016. So, mga kasama dyan sa mga itatakal natin pagdating sa server. So, inuna muna lang natin itong paggamit ng ating virtual machine para at least ma-practice natin. No? At ma-practice ng ating mga mag-aaral. So, ganoon din, no? Kung magtuturo tayo ng ating mga lesson. So, yan. So, next lang ako dyan. Then, install now. Ayan. So, yun. No? Server 2008, standard, next. Accept. Ayan. Then, after natin ma-accept, so, after ma-accept natin, so, ito na siya, ano? Nung nag-format na tayo, so, full screen ko lang. So, doon sa ating, sa ating VirtualBox, so, doon sa ating ginawang virtual machine, ay pwede kang mag-set ng kung saan ay yung mag-set ka ng network. So, pwede kang mag-set ng ating network, optical drive, audio network, no? USB. So, mamaya matatakal natin yan. So, change password muna tayo. So, hanggang naantay natin siya. So, iset na natin yung ating machine. So, pipindutin ko lang ay yung settings. Okay. Doon sa settings natin, kung mapapansin nyo, meron siyang sa system natin, 2 gig. Display, storage natin is isang Win na BHD at isang yung ating pinang-format, no, na kung saan ay doon nakalagay sa ISO niya. Then yung ating network. So ang network natin gagawin is pwede tayong gumamit ng internal network or yung ating bridge adapter, no? Sa bridge adapter natin, sa network mo tayo, So, ano yung pinindot ko? Ulit natin. Machine, settings, then network, then pwede ako mag-internal network. Para saan yun? Para yung gagawin nating client ay magkaka-connect silang dalawa. No? Dahil pareha silang network, no? Pareha sila ng ginagamit na linya, ay magkaka-connect silang dalawa. So, pwede akong gumamit ng bridge adapter. So, ang aking adapter na gagamitin yung sa computer ko na. Then, okay natin. So, yun, no? So, ito yung ating
ginawang server. Doon nakaraan, no? Kapag format tayo ng ating server, so gamit ang ating virtual box. Okay. So, dun sa ating server, so paano ako maglalagay ng files o paano ako makakapag-install ng files dito sa aking sa desktop na galing doon sa paano ako mag-install o maglalagay ng software doon sa aking logical na desktop galing sa physical na desktop. No? So, yun pala, no? Kumonect na, meron siyang internet. No? Kumonect na siya. Ang ginamit niyang network ngayon, yung aking ginagamit na network. Okay. So, para magawa natin yun, o para makapag-transfer tayo, so gagamit tayo ng, kung galing naman sa share folder, ang gagawin natin, mag-i-insert tayo ng guest addition CD image. Okay? Nasundan? Then, saan tayo pupunta? Start, computer. Ayun siya. Oh. Double click lang natin. Then, run. Para magkaroon tayo ng isa pang guest na operating guest na software na pwede nating ilagay sa kanya. Nasundan? So, yan. So, reboot muna natin. So, napansin nyo, nakapag-format tayo gamit ang ating virtual box, yung ating virtual box na 6.1. Okay? So, pwede tayong magagawa tayo ng i-share natin sa kanya. So, Control, Alt, Delete. So, doon nga pala sa ating virtual machine na ginagamit. So, ayun o, snapshot. No? Pwede mo siyang i-reset, pwede mo siyang i-pause. At input natin, may tayong keyboard. No? Tapos devices natin. Pwede natin siyang lagyan ng printer. No? So, USB setting lang. Then, pwede natin siyang installan ng printer. Kung gusto ko mag-print, magpiprint ako doon sa marami akong gagamitin. Imbis na i-install ko doon sa aking computer or yung aking server ay kailangan nakabukas lagi at nakabukas lagi yung computer ko na ginagamit para doon sa aking mga lesson. So, pwede, no? Pwede. Sabayan nakabukas yung server, so gamit lang si ating virtual box. So, pwede ako, halimbawa, mag-install ako ng printer. Ayan. So, close muna natin. So, kung makikita nyo, device and printer. So, wala pa siyang laman, no? So, mag-install ako ng ating printer. So, input ay devices ko. USB, settings, ayun na kagad, no? Nung in-open ko yung aking printer, automatic na binasa niya yung aking Epson L360 series. Nasundan? Automatic niyang binasa. So, yun, no? Nag-install na siya. So, ngayon, kailangan niya ng installer o yung ating driver. No?
So, dun sa ating driver, na ginagamit, ay i-insert mo lang yung ating driver dun sa ating physical, no? Physical na DVD-ROM o yung ating optical drive ay automatic nga nang may install na babasahin. Okay? So, balik tayo doon sa ginawa natin kanina. So, kung napansin nyo, na-install na siya. No? So, after natin ma-install, pwede kang gumawa ng in-network sa kanya. No? Pagka nag-network tayo sa kanya, so halimbawa natin, meron akong network na folder doon sa labas. Pag meron akong folder na nandun sa labas, ay pwede ko siyang i-network. So, meron din sa VirtualBox na ginagamit natin ay pwede mo siyang drop, no? Pwede mo siyang i-drag and drop galing doon sa ating source papunta doon sa ating client. Ito yun, no? So, device, drag and drop bidirectional. Try natin kung gagana siya. Yung ating installer. So, gawa muna tayo ng folder dito, na installer natin. So, Office. Yan. Then, doon sa labas ng aking VirtualBox ay iladrag ko. Ating kung gagana. So, nasundan yung mga ginagawa natin, no, na kung saan ay pwede mo siyang i-link doon sa ating physical, papunta ron sa ating logical, no? Then, kung server naman ang ating logical, pwede mo siyang maging client o dalhin doon sa ating mga physical. So, antay lang natin na nag-drop. Then nga pala, bago tayo wala yun ang aking nakasulat. So, sa next, natin, yung gagamitin naman natin ay yung ating Hyper-V. So, makikita niyo yung pagkakaiba nung dalawa. So, nag-drop pa siya. So, yun. So, yun. So, by next week, no, ang tatakil natin, yung another paggamit ulit ng VirtualBox at yung sa Hyper-V. Paano nyo siya makikita yung pagkakaiba nung dalawa. No? So, sa mga susunod na araw ay itatakil natin bakit ba ang server ay hindi automatic na network. So, meron siyang mga ina-adjust doon sa ating mga services. No? So, muli po, ako po si Tutor Lon from SDO Bataan. So, next week po, abangan po ulit natin. Gagawin po ulit natin ang paano gumawa ng ating mga virtual machine. So, sana po ay may natutunan tayo. So, abangan niyo po ulit ako sa Biyernes from 9:40 to 10:20 a.m. So, sa DepEd EdTech, DepEd tayo, and DepEd Philippines. So, ito pong aming team, Tutor Pau,
Tutor I, Tutor Bell, ako po si Tutor Lon. So, ayun po yung ating feedback form. Thank you po. So, up next po ay si Tutor Pau from grade 11 .NET Programming. So, thank you po. Mabuhay po at maraming salamat.